Hello everyone, this is Gerald Bautista and for today's video, meron tayong guests. Henry Pora. We are from UP Diliman actually. We are taking Masters of Technology Management. So this interview is actually one of the requirements for our technology-based entrepreneurship subject to interview a seasoned entrepreneur exemplar. Marco Sanyo, same as Sir Henry, studying Masters of Technology Management at UP Diliman. So basically, nabanggit na po ni Henry yung purpose ng interview na ito. So looking forward to learnings and insights po All right. from you. Yes. Yes, Sir Gerald. We know that you are one of the founders of DevApp Solutions, and one of your product is the AYS or App Your Servicio. So, could you please tell us a bit about yourself and your role to DevApp Solutions? I am the Chief Executive Officer of DevApp Solutions. So my role is particularly more on gaining money. So ako yung in charge sa sales, ma-meet yung mga KPIs namin pagdating sa mga ma-meet yung pambayad sa lahat ng expenses. Ayun siya. So ako yung nakikipag-usap sa clients, ako nakikipag-usap sa mga potential naming mga partners. At the same time, ako din yung humaharap mostly sa suppliers. As well, kasama mo na rin yung some of the operations. So, what does DevApp Solution do? DevOps Solutions is a tech company na we are creating custom softwares. So, kumbaga, may mga companies na hindi pa nila afford yung mga mamahalin na SaaS. Ayun siya. So, kami yung sumasalo ng need na kung saan hindi siya gano'n kamahal, pero sakto lang sa presyo ng mga small, medium businesses. We learned, Sir Gerald, that you studied mechanical engineering, di ba? Mapua. So, paano ka nalinya sa IT? A long story, eh. Ang storya po kasi niyan, habang nag-aaral ako sa Mapua ng mechanical engineering, halo-halo, eh. Nagkaroon kami ng financial problem. So, kumbaga, sabi sa akin ng tatay ko, hindi daw niya kayang tapusin hanggang dulo yung tuition. Tapos, ang problema din dun, meron din kaming educational plan. 'Di ba nauuso dati 'yun, yung mga educational plan na sabi babayaran tapos hindi naman, 'di ba, mga gano'n. So, may gano'n siyang issue. Kasama mo na rin minsan yung mga problema mo din sa studies. Siyempre 17 years old lang ako nung nag-college tapos well, tama lang din naman yung edad pero may mga may mga problema na 'pag pinagsama-sama mo, ang bigat niyang dalhin. Tas may problema ka din sa'yo bilang bata at that time. To cut the long story short, nahinto ako for 1 semester and then kailangan ko lumipat ng school. Paglipat ko ng school, same problems pa din. Ang nangyari, na-involve naman ako sa isang business na nagbebenta ng software. At that time, ang concept ng software, one SIM, one phone, loads all networks. Gano'n siya. So, web-based, maglalagay ka ng username, password mo, lalagyan mo ng pondo, kaya mo mag-load ang lahat. Ang maganda do'n sa model na 'yon, puwede kang mag-build ng mga retailers mo. Ta's puwede mo siyang gawin i-operate sa buong Pilipinas. So, ang nangyari, nagkaroon ako ng mga distributors and retailers all around the Philippines. Tapos in 1 year, kakumita ako ng 1.6 million. Yeah. It was a turning point kasi yung 1.6 million bilang engineer, siya, sasahurin ko siya ng 10 years. Pero kinita ko lang siya ng 1 year. So it's a turning point, kung nakatipid ako ng 10 years, bakit hindi ko pa ituloy-tuloy? Ayun siya. So the realization came in after a year. Pero nung ginagawa ko lang siya nung first year, parang lang, nag-e-enjoy lang ako, gusto ko lang kumita talaga ng pera. Yung mga dating hindi naibigay sa'yo since hindi naman kayo galing sa yaman, dun pinagbibili ko. Ganun siya. And that was the time that you pursue your entrepreneurship skills. Yes, oo. How was your motivation evolved over the years? At totoo bilang batang entrepreneur, wala ka talagang malalim na motivation sa umpisa. Bukod sa kumita ng pera or may mapatunayan kang, ma-achieve na something na material, gano'n siya. Siguro dahil ambisyoso lang din ako siguro. Kaya kaya nandun yung hustling side. Pero ang malaking factor na nakapag-motivate sa'kin is, yung model kasi nung software na binebenta namin, meron siyang option ng networking, eh. So may mga sales trainers na nandun at may mga mentors kami na magaling talaga bumenta. Itong mga taong 'to ang nagpa-motivate sa'kin kasi
imagine, yung kinikita lang normal ng isang tao ng isang buwan, kinikita lang nung isang tao dun ng isang linggo, isang araw. Tapos iba yung tingin nila sa usual na kinagisnan ko. 'Di ba, tayo nasanay tayo na turo sa'tin ng mga matatanda, "Makontento ka." 'Di ba? Gano'n din ang turo nila, makontento ka din. Pero huwag kang makakampante. So, puwede ka palang makontento ng hindi ka nakakampante. Most of the values, the principles na na-instill sa'kin bilang entrepreneur, na naipasa lang sa'kin nung mga trainers and mentors na ni malaking factor na meron ka talagang tatanungan. 'Pag nagkamali ka, pagka, meron kang hindi sigurado, yung clarity ng gagawin mo. So, mas mabilis kasi execution ka na lang. How many years ka nang bilang isang entrepreneur? Never na kasi ako naging employed, eh. Since 2011, dire-diretso na ako. Natapos ko naman yung degree ko 2020 na nung pandemic. Ayan siya kasi ano, eh, lockdown, eh, wala kang gagawin. Yun nangyari. Ayun. So, tinapos mo pa rin yung mechanical engineering? Ano na, business nang na-pursue ko. Naka-graduate ako ng marketing and then nag-masters. So, kaka-graduate ko lang this year sa masters. So, around 13 years na po yun. For that 13 years, so what are the unique challenges faced by you as a seasoned entrepreneur? Siguro pagka nakita mo yung pera mo 500 na lang, minsan yung emotional toil nandun, lalo na 'pag alam mong wala ka ng panggalaw. Tapos nandiyan din yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kumbaga parang, sa simula hindi talaga maniniwala sa'yo ang family mo, hindi rin maniniwala sa'yo yung mga close relatives. Tas isama mo pa yung hirap nung pagiging entrepreneur. Most of the concept na sinimulan ko, actually 'tong business namin ngayon, nung nag-i-start 'to, kahit na ang dami mo na napatunayan, every time na may simulan ka, may maniniwala pero mas maraming hindi naniniwala. Pinakamahirap yung 'pag nauubos na yung cash flow. Ang reason siguro kung bakit hindi ako nag-quit is because wala na kasi akong babalikan. Meaning, 'pag bumalik ako, since nag-drop out ako for a long long period, it's like 10 years din, eh. Anong gagawin ko 'pag drop out ako? Kumbaga maybe from that, failed business, mapunta ako sa isang situation na mas pangit kung sana nag-aral na lang sana ako, 'di ba? Parang yun yung nag-ano sa'kin, nag-push sa'kin harder na, teka, ayokong mapunta dun kasi sumugal ako, eh. May buhay akong pinagpalit. So, kumbaga, kung ano yung pinagpalit ko sa buhay ko bilang engineer, gearing towards ako sa pagiging engineer, eh, dapat pantay nun o mas maganda dun. If you can share a major turning point in your career, a time when you had to reinvent yourself or your business? Sa startup, na-realize ko ang pivotal moment hindi lang siya quarterly. May mga pagkakataon na nagpi-pivot kami weekly. Sa startup kasi ang labanan diyan hindi naman kumita kaagad in the first year, second year. Kailangan mabuhay ka ng first year and second year. So yung mga initial business model mo, 'pag hindi siya effective, kailangan palitan mo siya as early as a month, a 2. And then dun sa model na gusto mo may mga processes 'yan alongside na kailangan mo din palitan. Way back nung sinisimula namin yung AYS, ang intention niyan maging free. Pero walang sumeseryoso sa'kin. So parang months na, seven months na, inaalok namin yung platform for free, walang pumapasok. Pero nung nilagyan namin siya ng business inside with a very small capital, tapos ang mga service provider, hiningan namin ng maliit lang na kapital. Parang sa Lalamove, parang sa Foodpanda, meron silang load wallet, merong mga merch, like uniform, ganyan. Mas sineryoso siya. Kumbaga, doon namin nakita na kapagka may value or meron silang kapalit na monetary value, sinerseryoso ng tao. Yung mga ganong klaseng pivotal moment, kailangan mabilis mong nakikita, mabilis mong naaral para dahan-dahan mag-stay yung company. Ngayon, since nag-start siya talaga na, mobile booking ng services, nakakita naman kami ngayon ng another opportunity na magbenta rin ng software. Ayan, so may mga module kaming nagawa dun sa app nung simula. So medyo maalam yung team namin on creating modules. So, darating ka sa punto na just to live, mabuhay yung kumpanya, mabayaran mo yung mga empleyado mo, maiisip ka talaga ng mga ideas sa paano kaya kung subukan natin magbenta nitong ganito. And then somehow, when you start pitching it to people, may bumibili. So, ano rin yun, dun kami dahan-dahan nagkakaroon ng direksyon na, bukod sa pagiging online booking company,
puwede rin tayong gumawa ng custom built softwares. Sa business kasi 'pag masyado kang na-stuck ng matagal doon sa gusto mong mangyari first hand, tapos hindi siya working, kumbaga magugulat ka ubos na yung funds mo, nagre-resign na yung mga tao mo kasi wala ka ng pampasahod. Tapos siyempre sa side mo bilang isang entrepreneur, most of the time matutulala ka. Parang, "Bakit nangyayari 'to?" So hindi lang naka-focus sa isang product but you have to offer something or some, other services iba para mag-survive. Yes, na still connected dun sa first mission mo. Kasi yung iba ang ginagawa, meron silang unang mission, then nakakita sila ng somehow na puwedeng i-add dun, mamaya nakakalimutan na nila 'to. Tapos dito na sila nagfo-focus. On our end, gusto naman namin connect naman yung mga pivotal na strategies. Normal talaga na kailangan mo pang mag-add-on sa simula ng extra just to fire this thing. Sa side naman namin, we are, somehow fortunate na we can fire another business, pero tinatamaan pa rin yung isa. Halimbawa, meron kaming mga service providers na gustong pumasok sa'min or business partners na gustong mag-business inside our community. Yung mga nagagawa naming softwares, nagiging part ng portfolio namin. So 'pag nakikita nila na, ang dami niyo na palang nagawang mga ganitong software, yung trust and confidence nila nandoon. Naibibigay namin yung tiwala, tapos yung value na makipagnegosyo sa amin dahil din dun sa mga pivotal scenes or scenarios na yun. Looking back nung nag-i-start ka pa lang as an entrepreneur, what were the biggest mistakes you made early on, and what did you learn from them? May pagkakataon na masyado akong magastos sa hindi naman kailangan. Kung nagamit ko lang sana yung pera na yun into something na mai-invest ko sa business, ginawa ko. Nung nagsisimula marami kaming gano'n. Kumbaga kung merong 7 digits meron. Kasi do'n sa mga first business namin, lucrative siya, eh. So meron kang naipong sakto lang, hindi naman gano'n kabongga. Ngayon may pangsimula ka. Eh, ngayon marunong ka rin magbenta, so kaya mo rin mag-produce ng pera. Ang problem naman, since meron kang ganitong solid na nasa tabi mo, somehow cash, may mga bibilhin ka na hindi mo kailangan na pagsisisihan mo sa dulo. But nung nag-start kayo, was it bootstrapping ba yung ginawa? Kinda like bootstrapping kasi kami ang unang employees nung company. Tapos, ako yung in charge sa sales, meron akong in charge sa operation, meron akong in charge sa technology. So kami lang talaga. Tapos nag-start lang kami sa garage lang. Do'n sa bahay namin, yung sala kinonvert namin sa office. Tapos yung labas nun, kinonvert din namin sa office yun. 2021 nung pandemic. Ang AYS kasi, dapat yan, ang concept niyan parang Grab na motor. That's the first concept. Gusto naming sumabay dun sa hype. Ang ganda, eh. Yun nga lang, nung nakita namin yung scene, masyado siyang convoluted. Kasi ang laki ng budget ng Grab sa advertising, billion. Kasi galing yun sa Singapore. Tapos Lalamove ganun din, billion din ang budget nila. May pangbili sila ng billboards, commercials, ganyan. So parang, since papasok ka sa dog eat dog industry, may mga mas malalaking ahas sa'yo. Na bigla ka nalang kakainin, uubusin yung budget mo, mas maganda yung technology nila, mas seamless, ikaw mag-i-start ka pa lang, magpapakilala ka pa lang. So, nung mga first, 5 months, 6 months, may mga booking talaga kami ng delivery. Yun nga lang, nakita namin na, teka lang, hindi natin makukuha yung gusto nating ending. Kumbaga yung lumaki 'to ng lumaki. So, nag-research kami. Ano pa ba yung puwedeng concept ng Grab na online booking platform through app or web-based, pero hindi pa nata-tap nila. I mean, hindi pa nagagawa sa Pilipinas. So, nakita namin yung services. So, kumbaga, kailangan mo ng certified na electrician, kailangan mo ng tubero, kailangan mo ng, masahista or, hair technician, nail technician, legal service, or kailangan mo ng, painter, carpenter, lahat ng klase ng verified services, pino-provide naman ng AYS. Tapos nag-pivot din 'yan from time to time. Dati tubero ka, pasok ka ng without thinking na dapat ba nating i-verify itong mga 'to. So, dahan-dahan nakita na, dapat pala verified kasi ang gusto ng tao safe, secure. Upon conceptualizing it nung 2021, do'n namin nakita, dapat may ganitong process. Tapos sa user naman dapat bine-verify mo din. 'Pag kukuha ka ng Face ID, valid ID capturing, paano ginagawa ng Shopee, ng GCash,
paano niyo ina-approach or ni-introduce yung innovation, especially when introducing new tech like mobile applications or mga softwares sa mga mas traditional industries? Oo, ang problem diyan, may mga tao kasi na late adopter. Ako kagaya ko nung nag-start yung Grab, way back 2012 naalala ko nun, hindi pa nga uso masyado smartphone nun. Walang masyado pumapansin sa kanila, nasa labas lang sila ng parking ng mga malls, eh. Ta's manunulat sila dun sa ano, dun sa taxi lane. "O baka ayaw mong pumila dito sa'min, bu-book ka namin." Ang problem, ba't ako sasakay diyan, eh, wala namang prangkisa, 'di ba? Oo. Pero kasi dahan-dahan na-adapt ng market na, hindi mabango kasi dito, malinis, hindi masungit ang driver, hindi ka natataga. Kung ano yung price, the moment na pinindot mo siya, yun ang sisingilin talaga sa'yo. Yeah. So, nakita rin namin siya na agal ng adaptation. Umabot ng 8 years, 10 years, gano'n. Somehow dun sa side namin, ine-expect namin na gano'n din siya. So, ang kailangan lang talaga is to educate the market. Hindi na rin gano'n kahirap kasi may mga napagdaanan na rin sila na na tech innovations kagaya ng nangyaring pandemic. Yung mga ayaw gumamit ng smartphone na ang gusto keypad lang. May silver lining din dun na nakita namin na ang Pinoy ready na for consumption ng tech products. Kasi ano tayo, na-adapt tayo bigla, eh, ng mabilis for a year dahil lockdown, eh, walang choice. Pagka bibili ka gamit app mo, phone mo, pag-aaral ka gamit phone mo, kumbaga magso-shopping ka gamit phone mo. So, somehow kapagka nagpi-pitch kami, konti na lang yung sinasabi namin na explanation kasi meron ka ng gagamiting example. So parang gumagamit kayo analogy para mas ma-educate lang yung market. Ano naman sir yung mga lessons na natutunan ninyo from launching AYS and pag-integrate ng digital solution sa local market? So again sir, ano yung mga lessons na tutunan nyo from launching AYS po? Wag masyadong komplikado yung nasisimulan namin siya. Ang daming tap bago mo matapos yung booking. Kasi ngayon nakalahati na natin yan. Dati nga kailangan mo pang mag-sign digital, eh, ang sabi mong gano'n. Ayan, ayaw mag-sign. Pero sa ibang bansa makita mo yun ang plano nila, yun ang flow nila. Isa-sign mo dun sa ano, sa phone nung nag-deliver. Sa abroad gano'n. Oo. Kailangan mong sumunod sa kultura at dapat hindi siya masyadong, mahirap gamitin. Madali siyang maintindihan. So, user-friendly siya at the same time yung interface niya mabilis ma-gets. Para sa inyo sir, based sa mga experiences ninyo, what separates a good technology idea from a truly scalable business model? Ang pinagkaiba is dalawa. I-start ka ba ng bagong behavior? Mag-e-educate ka pa, magpapakilala ka pa? Or meron ng behavior, may problema, so solusyonan mo na lang digitally. For me, yun ang pinagkaiba ng scalable talaga. Tapos isang good idea lang. Marami na rin kami mga narinig na mga pitches na mga technology ideas. Good to have, pero hindi siya must have talaga. Nung napag-aralan namin siya, wala palang tama, wala ring mali. Depende sa appetite ng customer. Kasi, for example, aircon cleaning. Pero 3 demographics yan. May low-end, may mid, may high-end. Yung high-end, para sa kanya ang aircon cleaning 2,000. Never mako-convince yan na may 500. Yung 500 naman, never mo mako-convince. May aircon cleaning na 2,000. Galing pala. Depende pala sa customer mo. Lahat ng service provider, kailangan mo pang i-trial and error para malaman kung effective siya o hindi. Malaking problema na siya, eh, na pwedeng solusyonan sana through digitalization. So ito, bigyan pa natin sa example. Halimbawa, massage. May mga tao na hindi mo mako-convince na 'pag nagpamasahe siya dapat 2K. Gusto lang niya 300 lang. Ako naman, yung mga masahe na kumbaga 1,000 to 1,500. Para sa akin 'pag nakakita ako ng massage na 4,000, 3,000, mahal na yun. Pero may mga tao na mas high-end na para sa kanila, hindi, gusto ko yung quality ng 4,000 ganito, eh, ganyan, 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 ganyan. Eh, 'pag nag-ano ko, feeling ko ganyan, ganito, 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 eh. So, mapansin niyo sa industry ng service, may mga tao na naniniwala kung ano yung na binibili nila. Kung kaya mong i-provide yung sa lahat ng klase ng demographics sa tatlo na yan, nakasolusyon ka na expectation nila at gusto nilang provider, na ibigay mo sa kanila ng trusted at reliable. Tapos, yung provider, meron pang
reviews and ratings. Malalaman mo kung ano yung nangyari doon sa last booking niya. Parang Shopee, bibili ka ng halimbawa mic, ayan, or bibili ka ng cellphone case, or kahit anong bibilhin mo, kahit payong, ganyan. Usually, chine-check muna natin yung reviews. Pagka, ay, pangit daw, nung gano'n, nasira, binibidyoan pa nila yan eh. Ay, hindi ko bibili ito. Pero pag nakita mo ang daming magagandang reviews, binidyoan pa, okay, hindi mo nga i-add to cart, bibilhin mo na kagad eh. Ang problema sa services, walang ganun. Na ito, hindi ako tinaga, mabait, nung pumasok, hindi masungit, di ba? Tapos nung nilinis yung bahay ko, lahat ng sulok nilinis, pati yung ilalim na, nung ganun sila mag-comment. Kung maglagay ng 5 stars, kompleto. Pag pangit naman ng provider, ganun, opposite. Lagi na 1 star, ayoko nito, masungit to, ganyan. So pag masungit, nakita kami ng ganun, pangit ang rating, nire-retraining namin. Bago siya bigyan ng next booking, retraining ka muna sa mga partner namin na TESDA schools. For the past years na inaaral, tinitingnan namin ano ba yung problem. Bakit ang normal na Pilipino, mayroon pa ring takot at duda na magpapasok ng tao. Ang negosyo, eto yan. Kaya naman tayo magkakaroon ng negosyo, tayong dalawa. Kasi una-una, may tiwala at confident ako na may mangyayari sa venture natin. Kahit anong benta natin. Benta tayo ng puan, benta tayo ng signage, di ba? Benta tayo ng sanitary wares, di ba? May trust and confidence doon. Yun ang unang kailangan ng buyer. Ngayon, bakit sa service industry, kumbaga ang taas ng fear and doubt ng mga tao on availing services. At what if matanggal mo yun? Matanggal natin siya through digitalization. So, yun ang nagagawa ng AYS. So, kumbaga, nandyan yung behavior at ang services, hindi lang siya nandyan for like 10 years, 20 years. Hindi pa tayo pinapanganak, may nagpapagupit na ng buhok. Hindi na tayo pinapanganak, may mga massage na. Pero, ang maganda, nag-e-evolve siya. Dati, pag sinabing haircut, limited ka lang to certain styles. Way back 90s, di ba, sa mga barbershop, niya. Pero ngayon, may Korean cut, may sports cut. Tapos pag sinabing nails, way back, nagpapa-nails yun weekly. Ang uso lang nun, yung color pink lang yung nail mo. Ba ngayon, may nail art na. May nail art, may nail extension. Tapos, may kurso pa ang TESDA para sa nail art Iba pa yung hair. Iba pa yung, kumbaga parang, nagkakaroon siya ng specialization. Yun ang nangyayari sa kanya. These are the things na hindi rin kayang alisin ng AI. Kumbaga, hindi mo naman ma-automate niya. Kasi service yan. Somehow may art yan. So, nakikita namin na kung hindi to kayang i-automate, long term to. Kumbaga, masasabi natin na mag-i-stay yung tao, mag-i-stay yung business, at proven fact na decades na to na nandiyan. Di-digital mo na lang. Tapos, susuportahan mo na lang sila ng magandang platform na magtitiwala sa kanila yung mga tao based kung paano din nila inalagaan yung kanilang pagsaservice. Paano nyo po ina-update yung sarili nyo with mga fast-changing technologies? Yung team namin, meron talaga kaming isang tao, yung Chief Technical Officer namin, ang ma-research sa ganyan. So, kumbaga, bro, tignan mo, meron bago ngayon, ganito, ganyan. Kagaya dun sa developing processes namin. Ngayon, ang dali ng mag-vibe coding kasi sa tulong ng AI, yung kayang gawin ng mga senior dems, kaya siyang gawin ng junior with the help of AI. Although, hindi naman perfect ang AI. Siyempre, babasahin mo pa rin yung ginawa niya. Kumbaga, lilinisin mo pa din. Pero, nakatipid ka ng like 4 hours, 5 hours of doing the work or pwedeng days. So, kumbaga, kung meron kang mga partners na nakatutok more on the innovation, mas bibilis yung process. So, for us, nafi-feed lang din ako ng right innovation based on kung sino yung mga taong nakapaligid sa akin. Ngayon, importanteng factor din, nagche-check ka din ng mga global practices. Kumbaga, paano nila, yung mga successful tech startup sa US, paano sila nag-scale? And paano sila from 0 to 1, di ba? You read books from proven people na nakapag-tech startup na. So, isa sa mga hindi ko makakalimutan is maraming tao, they're always gaining na maging una sa isang field. Pero may mga pros and cons yun. Is it the right time?
'di ba? Timing is very important. Tapos, yung market adaptability, 'di ba? Yayakapin ba siya kaagad? So, merong sinabi yung isang, founder ng PayPal. Sabi niya, "Walang masamang panoorin yung mga nauna as long as kaya mong, basahin ano yung mga right moves na nagawa nila." Puwede yun. Kasi eventually makakakuha ka rin ng style mo. Very informative yun dahil, dun sa model namin, sa AYS, ang model niya parang ano yung effective na ginagawa ng Grab, Lalamove, Foodpanda on their booking site. Ano yun? Meron silang top up na load wallet. Ayun siya. So, si rider, meron siyang top up na load wallet. Pag kami nag-book sa kanya, nababawasan yung top up na yun yung kinikita ng Grab. Yun yung kinikita ng Lalamove, ng Foodpanda. May ibang model sa Pilipinas na kumounter doon sa idea na yun. Ang ginagawa nila, mag-launch sila ng ganitong mobile booking app. Pwedeng pwedeng like Grab, meron ding like us na ano rin, pero ang model nila, bibili ka for ₱1,000 na pero only booking ka naman. Oo nga naman, kaysa mag-top up ka na mag-top up, dito only booking ka, so puwede mong isipin na lahat lilipat sa'yo. Pero hindi lang pala siya kuhaan ng market, eh. It's more on mabubuhay ka ba dun sa model mo. Dito sa Grab, everyday siguro yung mga yung mga riders nila nagta-top up ng 500 to 1,000. Eh, yung ito sa kabilang model, 1,000 full month. So, kailan pa siya kikita uli? Eh, ang pagme-maintain ng tech mahal yan. Kumbaga kailangan mo ng bagong flow, nakita mo ayusin 'to, may man-hours yan. Kailangan mo magbayad ng, customer support, may man-hours yan. Siyempre yung ibang departments din may man-hours din yun. So, kung ang model mo ay mabagal ang revenue generating, eventually tataob ka. So, nung nakita namin siya, tumaob yung ganito. Tapos mas mayaman pa sila sa'min. I mean mas marami silang pera. Habang ito, nasa harapan mo na nakita mo na, bakit sila nag-result into that model? Bakit lahat yan, ito yung ginagawa? So, may deeper meaning ka dun. Ay, siya. So, hindi mo kailangan kumuha ng customers at the end of the day sa-sacrifice mo yung company. So, why not, 'di ba, gawin mo effective, at the same time magpalaki ng customer base mo hanggang sa tumagal ka at mag-stay ka sa industry regardless kung gaano man katagal mo. Kasi yun ang labanan, eh. Staying in the game for as much as you can hanggang maging profitable ka. Longevity. Yes. Ayun sir, so yung second part of question, ano yung advice na maibibigay ninyo sa mga older entrepreneurs or let's say mga traditional entrepreneurs na papasok sa technology or mag-i-integrate ng technology? Well, ang technology kasi kadalasan kasi ang tingin nila diyan, lalong-lalo na yung iba naming mga napi-pitchan ng mga nagpi-pitch kami sa ibang mga corporations, tingin nila gastos. Kasi puwede namang manual mo, umaandar naman 'to, ganyan. Pero kasi meron silang hindi nakikita, yung oras na ginugugol mo doon sa mahaba mong proseso, sana inuubos mo na lang into faster decision making. Yung processes mo, yung talent mo na gumagawa nitong certain process na 'to, puwede mo siya ilipat into other department that can generate money. Puwede mo siyang dalhin sa mas productive kaysa andun lang siya sa side na mahaba yung gagawin, at the end of the day, nag-record ka lang naman, 'di ba? Tapos, ang problema yung pagka-record mo, ang report parating din sa decision maker 2 days, 3 days, 1 week. Pero what if kaya mong gawin the moment na merong bumili, okey, ng product dun sa POS mo, kita na nung accounting department, kita na nung purchasing na, "Uy, ubos na yung stock, kailangan na nating mag-ano, mag-reorder." Kita na rin ng warehouse na, kailangan si ganito, lagay na natin." So ngayon, hindi magbebenta si sales na walang stock. Makikita mo din ano yung mga stock mo na hindi mabenta. Meron kang maayos na bird's eye view or God's eye view sa business mo. So, one way to go is being digital. Ayun siya. Aside on, mababawasan mo yung mga mga errors na gawa ng employees mo, mas makikita mo kung ano nangyayari sa negosyo mo. Instead na 1 week, kita mo ng 1 day, kita mo agad profit and loss in a day, 'di ba? Tapos, faster decision making. Yun ang pinakaimportante. Kasi may mga pagkakataon na kung kailangan mo na palang mag-decide ngayon,
dahil hindi mo alam, dahil bulag ka. Nangyari, nakapag-decide ka, 3 weeks after pa. So imagine the time na sana na lalo na kung halimbawa nasa importing business ka. Nakita mo na wala ka ng stock dito, import ka sa abroad ng raw mats man or certain product. Tapos, ang nangyari, may bumili na. Tinanggap nung tao mo yung pera. Wala palang produkto, hindi ka ngayon maka-deliver. Ano mangyayari? Matatalo ka na competitor mo na mas mabilis umaksyon sa'yo kasi kita niya yung business niya dahil digital siya. Nag-repurchase na siya, pero meron pa siyang, although low stock siya, ikaw zero stock, bibili ka pa lang. Kung import yun, kailan pa darating yun? 2 weeks, 3 weeks? Wala na, baka nag-refund na yung customer mo. As a seasoned entrepreneur, how do you stay motivated and avoid burnout? Bilang entrepreneur, kung papasukin itong ganitong klaseng space or industry, ang totoo, first year, naranasan ko ng ma-burnout. First year, paulit-ulit yung ginagawa mo, may mga pagkakataon na ginagawa ko pa ba 'to, hindi na ako masaya, 'di ba? May pagkakataon din na, ah, may pera, pero yung pera, at the end of the day, 'pag burnout ka, pera is pera lang. Pero natutunan ko along the way, kailangan mo lang i-motivate yung sarili mo kahit ikaw lang mag-isa. Kumbaga yung sabi nga natutunan ko 'to kay Francisco, one time nag-attend ako kaya ka pala nabu-burnout is, may mga perspective na lagi ka lang naka-stay doon. Hindi mo chine-check yung ibang perspective. That's why, ang bilis ng burnout. So, ngayon, the ability to motivate yourself is one factor ng isang successful entrepreneur. Hindi lang sa pera, kundi sa pag-i-stay niya sa game ng matagal. Kung kaya mo mag-discover ng like new skills, kaya mo mag-discover ng let's say new product or new service, kung ano yung magpapa-excite sa'yo, kailangan alam mo. So, sa leadership, for example, kagaya namin, bubuo kami, nagte-training kami ng entrepreneurs. So, dati, na-burnout ako dahil ang tinitignan ko sarili ko lang. Pero, nung dahan-dahan nakakita ako ng mga taong nako-coach ko, nasi-share ko ng principles, tapos somehow effective yung nagagawa naming diagnosing dun sa mga somehow challenges ko sa business. Dun pala ako nagkakaroon ng interest. So, it's like hahanapin mo pa yung other side of your business that will pick your interest again. Ayun siya. And one of which is building businesses through other people. At the same time, hindi lang din yun, kung ang negosyo mo scalable, hindi ka din maboboring. So, kailangan mo rin mamili ng tamang business. Kagaya namin sa tech, sa DevApp, nag-start kami as online booking. Ako naman nag-start tech sales. Ayun siya. Pero, along the way, habang pinapasok namin ng software, iba-ibang industry kami napupunta. Manufacturing, napunta kami sa distribution. In fact, may nagawa pa kaming isang app na may kinalaman sa telecommunication. Internet, ganyan. Isang malaking player, top 3 internet player, kami ang gumawa ng app nila. So, parang ang dami namin natutunan dun sa business model along the way. Tapos may mga tricks of the trade din na kinukwento yung mga nami-meet namin doon. So, lumalalim kami ngayon ng lumalalim. So, ang tip ko, meron ka dapat ability to motivate yourself kahit down na down ka na. Yun ang sinasabi nila na kailangan mo talaga magpakita everyday. You need to show up. Noon, parang pag pinapanood mo sa Instagram yan, parang di naman totoo. May masabi lang na content. Pero those boring old strokes kasi will, really matters talaga. Plus, the ability na hanapin pa yung magbibigay ng interest sa'yo sa negosyo mo. Ayan yan. And that will also lead sa pag-i-scale ng business mo kasi manganak ng bagong idea yung interest mo. Tapos yung idea na yun, mag-a-add din ng bagong skill sa'yo. So ano siya ripple effect siya na from burnout, from ashes, naging phoenix ka dahil nagpalit ka lang ng perspective. Ang layo na ng narating mo. New interest, new business ideas, new products, or pwedeng new additional business. Ayun yan. So, kung nandun ka lang, kung kaya mong gawin itong mga, hindi ka mababurn out kaagad. Kung nandun ka na sa state ng pagiging burnout, kumbaga parang, for me, parang business depression kasi, hirap ka din in a way na ma-determine yon kung burnout ka ba talaga. That's why, kailangan mo din lumabas outside doon sa industry
So attend trainings na may kinalaman sa entrepreneurship, may kinalaman sa marketing, na leadership seminars from people na credible. And then listen from their stories. Plus, makinig ka din sa wisdom ng mga tao na nakarating na sa lugar na gusto mong puntahan. Importante yan. Kasi yung mga taong papakinggan mo really matters kung sino ka bukas. Kasi yung papakinggan mo will affect your decision making. Your decision making will affect your attitude, your lifestyle. Ikaw mismo apektuhan mo. So, ngayon may kaka-attend ko rin kila Francis Kong Hermoso. Kahit mahal nag-i-invest kami. Kung itong taong 'to magpapalit kami ng buhay, majority daw na papakinggan mo yung mga gano'ng tao. Kasi it aligns your goal, it aligns your vision. Kasi somehow meron kang common denominator na gusto. Para mag-stay ka sa game ng matagal, halo-halong factors ang kailangan. May inside factor, which is ikaw, the ability to motivate yourself. Tapos may outside factor na sinong papakinggan mo. Ayan, tama ba yung sabihin nila? So, paano nag-change yung leadership style mo as you gain more experience? Ang leadership style kasi for me dapat yan intentional. Nung nag-start ako, introvert kasi ako talaga. So, may mga pagkakataon na yung gusto kong sabihin, hindi ko ma-explain into words. Which is, marami sa atin ng gano'n. Yeah, ito yung gusto kong sabihin nung sa moment na yun. Tapos yung gusto mong sabihin, na-construct mo na siya 6 hours after nung naguhugas ka na ng pinggan. Dapat pala ganito yung sinabi ko. Gusto ko bumalik doon. Wala na, tapos na di ba? So, ano siya hindi pwede na accidental ang leadership mo. Kumbaga, accidental means nag-grow ka na lang dahil may nangyari accidentally, tapos biglang natuto ka ng mag-express dahil kailangan. Ngayon, ilang accidental scenarios ang aantay mo for you to grow? 'Di ba dapat tayo ay intentional on a daily basis, pina-practice natin na sabihin yung gusto nating sabihin, kahit minsan utal-utal ka or kahit minsan kinakabahan ka. Kasi that's how it goes. Kailangan mo munang i-lead ang sarili mo before you lead others. And one way of leading is for you to communicate proper. Kailangan mo sabihin yung mga right words na hindi sugar-coated, na hindi rin masyadong salted o masakit sa sugat at nilagyan mo ng di ba? So, ano siya, pina-practice siya intentionally with the right intention. So, ano yan lagi ko yung binibilin din sa mga leaders na nakakausap namin na kailangan sa craft mo, intentional ka. Maski sa sales, maski sa leadership, marketing, self-development. Kailangan intentional ka, di ba? Ano siya yung accidental, pwede mangyari once a year. Pero yung intentional, pwede mangyari daily. So, ang layo ng growth. How do you handle failure or setbacks? Galing kasi ako sa isang family na hindi masyadong tawag dito, nung pag kami nagawa kang tama, nag-aano sila, ano ba tawag dun? Yung family na, "Oh, good job." Ganyan. Hindi gano'n. Hindi gano'n, ano siya, galing kami sa pamilya na ano, bato. Ayun siya. Hindi naman batong-bato, pero medyo bato, ayan. So, darating sa punto na lahat ng gagawin mo 'pag teenager ka, parang feeling mo lahat mali, 'di ba? Tapos dahan-dahan na-realize mo 'pag may tama ka na ginagawa, hindi rin masyado pala okey na pupurihin ka lagi. Kasi 'pag lagi kang pinupuri, naging komportable ka Parang yung parang na kulang sa affirmation. Yes, affirmation, tama. That's the word. Yun, di kami ma-affirm na family. So, from there, mas papansinin yung mali, tapos aayusin yung mali, tapos hahanapin lang ulit yung mali. So, kumbaga, yung failures, kinakain mo talaga siya day to day. Kumbaga, kaya nung nag-business ako, ano na siya parang normal lang. Nagkamali ka, move on. Gawin mo na lang mas maganda bukas. The ability na tanggapin na nagkamali ka is one thing, pero the ability to move on right after at makapag maano mo siya, ma-identify mo kung paano ka magiging better tomorrow,
is another story. Kasi those are the processes na bago ka matulog iisipin mo, ano bang nagawa kong magandang new? Ano ba yung mga sablay ko na tingin ko pwede kong ayusin bukas? Yung self-talk mo, importante sa isang entrepreneur yan. May mga pagkakataon na, dapat pala mas naging humble ako kanina instead of naging mayabang yung tono ko. O bukas ganito gagawin ko. May iba kasi pagka nagkamali, dinidibdib na nila. Mas para sa kanila, dibdibin na nila yun ng 1 week. Pero nagkamali ka na. At kumbaga nagkamali ka sa sarili mo, nagkamali ka sa business mo. Kung nagkamali ka sa ibang tao, syempre mag-apologize ka. Kainin mo yung ego mo. Pero paano pag nagkamali ka naman sa sarili mo? Ano yung problema? Mas mahirap lunukin yun. Sa totoo lang, di ba? Kasi, hindi, ito ako eh. Pero, kailangan mo lang din lunukin yung ego from time to time. Kasi ang failures, totoo, redirection yan. Yeah, redirection siya. Hindi ibig sabihin na pangit yung nangyaring deal, ay tapon na yun. May matututunan ka doon na pwede mong gamitin sa next deal. Ayun siya. Maraming beses ko, noong una hindi ko magets yun, pero pag kaya mong makakita ng pattern at matuto from the patterns na nangyari from day to day, from failures, magagamit mo siya sa next victory mo. Yun ang So, sasabi ko. can you say na yung kinalakihan ba yung environment mo sa family mo is nakatulong on how you handle failures now? Oo. Ang totoo, ang napansin ko, between Chinese families na successful, ang pinagkaiba lang, yung tatay ko walang ipapamana sa akin. Yung tatay may papamana sa kanila. Pero pareho yung masakit magsalita yung pareho naming magulang. So sabi ko, malaking factor pala na masakit magsalita ang tatay natin. Ano? Kasi masakit din magsalita yung tatay ko. Kaya pagka, halimbawa sa Mapua, meron kaming terror professor, hindi mo ako mateterror. Kasi mas terror yung tatay ko eh. Kumbaga kahit sabihin mo, kahit sumigaw ka dyan, nakangiti pa ako sa'yo. Kasi for me, lighter ka pa. Ngayon, pag nakaharap ako ng solid na negosyante, na multi-millionaire or billionaire on their field, very successful. Marami dyan strict. Most of them strict. And yung iba dyan, pagka nagsalita, minsan, the way na body language mo pa lang, sisitahin ka na. May ganun, yeah. Pero kung na-experience mo na yun, bata ka pa lang, na may train ka na, nakangiti ka na gano'n. Tapos, all you have to do is to be, to be magalang. Yes po, opo, gano'n. And accept the wisdom, di ba? Ganun siya. Bali, proceed lang po sa questions na related sa business environment and adaptability. So, sir, paano po kayo nag-a-adapt sa fast-changing business environment? There's no way to go na hindi ka talaga do sa current scene. Kasi pagka ipinilit mo kung ano yung gusto mo, eventually, matatalo ka ng mga nag-a-adapt eh. For example, sa workplace ngayon, pagka mag-a-apply ang mga tao, ang unang tanong, meron po bang hybrid? Di ba? Meron po bang pagkakataon na pwede ako mag-work from home? Ngayon, pag strict ka na, hindi, ano dito, papasok ka, ganyan, ganito, ay tapos blah, 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 options na gano'n, hindi mo makukuha yung talent na gusto mo. Kumbaga, other companies will get that talent. Kung saan nagamit mo na sa advancement ng business mo. So, kumbaga, kung sa workplace may nag-emerge na bagong culture, kailangan mo mag-adapt. Sa pag-a-adapt din ng mga, usually, sa management practices mo, kung ano yung lean, ano yung cost efficient, cost effective, kailangan mo rin sumunod dun sa standards nowadays. Kasi, kung andun ka sa old style of doing things, na, o nga, traditional, pero hindi mo makukuha yung gusto mong resulta. At the end of the day, nakita kong hindi nag-adapt sila yung natalo. Most of the time. Maraming story na tayo nakita dyan, di ba? Sa Nokia, di ba? Sila nakapag-adapt, so tumaob sila. May mga negosyo rin na sa Pilipinas na ganun. Di ba? Hindi sila nag-adapt. So, ang tendencies, nakuhanan sila ng market share. Paano nyo nakikita yung Philippine startup landscape in the next 5 years? Masyado pa siyang young. Imagine sa abroad, meron na silang, nung napanood ko yung Y Combinator, kumbaga meron ng mga organizations na, kumbaga,
may startup idea ka. Gusto mong mag-raise ng fund. Sa Pilipinas, ang gagawin mo para makahanap ka ng funder, usually, magso-sourcing. Hahanap ka, may pag-usap ka, ganyan. Hindi pa gano'n kalaki yung mga ano dito, mga angel investors. Mahirap silang hanapin. Unlike sa US, meron ka talagang pupuntahan na lugar na you can pitch. Tapos pag hindi ka approve, sabihin nila sa'yo, balik ka na lang ulit, pitch ka lang ng pitch hanggang sa makakuha ka ng magpopondo sa'yo. Feeling ko, more of gano'n ang dapat mangyari dito sa Pilipinas. Kasi maraming magaling sa atin, maraming ideas. Yun nga lang, paano mo didiligan yung idea na yun? Kami, we are fortunate enough na nakapag-raise kami ng seed stage. Pero yung some of initials nun, mga initial networks. Initial networks talaga. Unlike sa other countries, may idea ka. Pakita mo lang sa kanila, mamaya funded ka na ng malaki. Pero ang maganda naman doon, since bata pa lang siya, malaki ang chance na mayroon pang mga mag-e-emerge dyan. That's why kami, pinili ko din talaga na from tech sales, magkaroon talaga ng tech company. Kasi sooner or later, naniniwala ako na may magti-teach sa amin ng idea. Diba? Maybe we can fund your tech. Kung may pera kami, we can fund your marketing. Mag-operate ka na lang. So sir, ano sa tingin niyo yung mga bagay na na-overlook ng mga Filipinos or Filipino entrepreneurs sa technology industry or technology sector? Siguro yung more on dun sa transparency nila doon sa pasok ng cash saka mga process sa business. Ang madalas na overlook dahil okay naman, ang tanong, scalable ba yung process mo? So kung hindi siya scalable, bakit ka mag-stay dyan? Di ba? Totoo, pwede ka naman mag-scale through tech eh. For example, sabihin natin, ang negosyo mo walang kinalaman basically sa technology in the first base. Halimbawa, di ba? Masarap ka magluto. Tapos, ang ginagawa mo, nilalako mo lang siya sa labas. Hindi mo nakikita na pwede ka magtayo ng cloud kitchen. Di ba? Register mo yung business mo sa Grab, Foodpanda. May kumikita dyan ng 6 digits a day nang walang store. Cloud kitchen ka na, pumunta yung Grab sir, like the deliver nil to. So, umaga, may mga opportunities na sa technology na kahit na anong negosyo ka, magkakaroon ng sense. Kailangan mo lang talaga siyang hanapin paano siya makakarating sa'yo. Ang problema din kasi minsan ng mga entrepreneurs, inaantay nilang dumating sa kamay nila. Hindi sila lumalabas at hinahanap yung gusto nilang hanapin kahit hindi pa nila alam yung hinahanap nila. Di ba ang gulo? Parang fulad sa research. parang may gusto ka, hindi mo alam yung gusto mo. Paano mo hanapin yung hindi mo gusto? Isang ability yan ng mga entrepreneurs as pathfinders. Kumbaga, hindi mo alam ang pupuntahan, kumbaga uncharted space to, pero meron kang kutob, meron akong kailangan makita. So, at totoo, when you ask the right questions, you find the right answers. Diba? Kasi sabi mo sa Bible those who will seek will find. May mga pagkakataon na ang business mo, basta magaling ka dyan, nandyan ang interest mo, at meron kang mga tanong, aning mga hindi ko pa nakikita, the moment na hinahanap mo siya, maugulat ka nowadays, technology ang solution. Yes, kaya madalas na-overlook nila yung side na how can technology help them. Lalong-lalo na kung feeling nila, hindi naman pagkain to hindi naman to tech, di ba? Pero ang totoo, meron. Ang tech embedded na siya sa lahat ng industries. Okay, sir. Bali, proceed lang po ako sa ilang questions about advice and legacy. So, sir, what's your advice sa mga aspiring entrepreneurs na nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang? Pag meron kang sinimula, have the end in mind kagad. Sa beginning, alam mo na kung anong dulo. Hindi mo alam kung ano yung dulo ng sinimula mo. Kumbaga, the way you imagine it. May hirapan kang hanapin yung pillars ng gitna. Maglalakad ako, gusto ko puntang vertice. Alam ko yung pupuntahan ko, pero hindi ko alam kung anong ruta ko. Pwedeng dito ako dumaan, pwedeng dito ako dumaan, o pwedeng umikot ako doon. Pero alam ko, darating pa rin ako ng vertice. Kung naglalakad lang ako, hindi ko alam saan ako pupunta, may mararating kaya ako? Wala. Kasi lakad lang ako ng lakad. So, bago mo simulan ng isang bagay bilang isang entrepreneur, anong dulo yung gusto mong mangyari? Bakit mo yan sisimulan? Anong value ang ibinibigay mo? Anong problema ang sinosolusyonan mo? Kapag nagawa mo lahat yun sa dulo, ano yung nakikita mo? So, the ability to see yung hindi nakikita ng iba sa future makes an entrepreneur prepared dun sa success na gusto niya mangyari. Last question na. What kind of legacy do you want to leave as an entrepreneur and mentor? Ang gusto kong iwan na legacy is makilala ka as a builder and a solutions finder. Bagay ng gusto kong legacy na maiwan.
Kumbaga yung life story na nadaanan ko. Kaya ako hindi rin basta nag-quit kasi I have the interest of building something. Gusto ko siya nakikita na nabubuo kahit stressful siya. At the end of the day 'pag nakita ko may nabuo, nakangiti ako. Yun ang gusto kong iwan na legacy. Yung mga bagay na nasolusyonan namin na hindi kayang solusyonan sa basta ng ibang tao, through digitalization nagagawa natin. Parang it's a sense of fulfillment, 'di ba? 'Pag, nakapag-solve ka ng problem, yeah, gano'n siya. That was beautiful. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ang dami namang natutunan sa inyong insights.